Another 172 capacity unit ng incubator ang ginagawa po natin ngayong araw. Pero bago ang lahat, good day sa inyong lahat mga ka-backyard. Gusto ko lamang pong sagutin ang isang popular na katanungan dito sa ating channel. Na kailangan pa po ba ng tubig pag walang fan? So itong katanungan na to ay parati ko pong nababasa. Madami naman na din tayong video about dito, pero di po magsasawa na sabihin sa inyo yung sagot sa tanong na yan. So itong video na to, mapapansin nyo mga ka-backyard, itong reading ng ating hygrometer is 99% moisture. Kahit na may fan naman na tayo dito pero hindi nga gumagana, pero 99% pa rin yung reading niya. Dahil nga po maulan dito sa atin ngayon, basa ang kapaligiran natin, kaya ang reading ng ating incubator or hygrometer is 99%. So yan, 99% moisture reading ang ating hygrometer dahil po basa ang ating kapaligiran. So magbabago yan kapag nagkaroon na tayo ng pintuan. So ang mariread na lang yan is yung moisture content ng ating loob ng incubator. So yan, since walang cover yung ating incubator sa ngayon, dahil hindi pa nga po tapos, 75% progress pa lang tayo, 99% ang reading ng ating hygrometer. So yan, kaya tayo naglalagay ng tubig dahil kailangan po natin ng moisture sa loob ng ating incubator. So para saan naman po ang fan? Ayan, alam ko po na marami na rin akong video na sinasagot ko itong mga gantong klase ng katanungan. Pero since marami pa rin tayong mga newly subscriber na hindi pa rin po alam yung purpose ng lahat ng materyales na inilalagay natin sa loob, so ngayon i-explain ko po sa inyo. Para saan ang fan? Bakit may mga incubator tayo na hindi naman natin nilalagyan ng fan? But may mga videos tayo na ina-advise ko na hindi na kailangan ng fan, at meron din naman tayong mga incubator na kung mapapansin ninyo is fully automatic, andyan na lahat, may fan, etc. etc. So dun muna po tayo sa basic at sa parati kong nakikitang mga tanong. So yan. So gagawa ko ng mga videos regarding sa mga katanungan na lagi ko nakikita dito sa ating YouTube channel, at sasagutin ko po yun isa-isa. Kaya mas maganda na mag-comment po kayo ng mga katanungan ninyo para magawan ko po ng video. So ito po, para saan nga ba ang fan? Ba't tayo naglalagay at bakit hindi natin kailangan maglagay ng fan? Doon muna po tayo sa semi-automatic natin. Meron tayo yung pinakamaliit na klase ng incubator, which is walang fan, isa lang ang bulb, naglalagay tayo ng tubig. So ang fan, ayan, ano nga ba ang purpose ng fan? Ang purpose ng fan is to scatter the heat sa lahat ng sulok ng incubator. So since isang layer lang tayo, maliit lang ang incubator natin, kaya ina-advise ko po na hindi tayo maglagay ng fan. Dahil ang fan ay isa din yun na nagpo-produce ng init, kaya halimbawa 25% or 25 watts yung ating ilaw, then maglalagay tayo ng fan na hindi naman kailangan dahil single tray lang tayo at wala naman na deck by deck, So nagpo-produce na init, anong nangyayari? Sumasabog yung thermostat dahil nag-overheat. Bakit sa mga fully automatic natin or sa madaming layer ay naglalagay tayo ng fan? Ito po, kapag nagets nyo tong gantong klase ng explanation is malalaman nyo na kung kailan kayo dapat maglagay at hindi maglalagay ng fan. Ang fan po is to scatter the heat dahil nga po, sinasabi ko sa inyo, ang incubator ay hindi po pantay-pantay ang heat niyan. Merong mga cold spot, kaya kapag hindi po kayo marunong, pag hindi nyo po alam i-consider yon or wala po kayong knowledge about sa pag-i-incubate, ay hindi po talaga magiging successful ang inyong incubator. Meron po tayong tinatawag na cold spot sa ating incubator. Doon po sumasablay pag nag-calibrate tayo. Kapag nilagay po natin yung ating instrument sa tinatawag nating cold spot, ay sasablay po talaga ang reading ng ating incubator. Doon po pumapasok yung ginaya ko naman yung sayo ba't sa akin sumablay.
no? Dahil wala po tayo knowledge about sa pag-i-incubate or sa purpose ng mga instrumento na nilalagay natin sa loob. Ginaya lang pero hindi po natin alam. Yun po yung laban natin sa mga ibang gumagaya lang ng paggawa. Mas maganda talaga na dun po kayo sa may alam, makabili or makapanood. So, yun po. Sana ay na-explain ko sa inyo yung fan, no? Meron po tayong tinatawag na cold spot at yung pinakamainit na spot. Saan po ba yun? Dapat alam din po natin yun. At kung paano ang flow ng ventilation natin, paano yung flow ng hangin sa loob ng incubator, kung ang fan ba natin nare-reach hanggang ilalim na layer, no? Doon po tayo, isa din po yun sa ating dapat i-consider, no? So, ito pong pinapakita ko sa inyo ay meron siyang sariling candler, no? So, yan. So, kapag in-off natin itong ating main switch, ayan, ay hindi po gagana itong ating candler. So, ganyan po yung pagwa-wire natin dito, no? Ayan. So, pag in-on natin, dun palang gagana yung ating candler. So, ito po yung ating wiring system dito sa ating fully automatic na incubator, 172 capacity, no? So, ayan, tapos na natin, naayos na natin yung kanyang wire. Hindi na siya magulo, no? At hindi na rin siya magagalaw-galaw, no? So, ayan, calibrated na din yung ating hygrometer. Ayan, no? -3 tayo parati dyan. At calibrated na din po itong ating incubator, no? Yung takip niya na lang ang kulang. So, yun. Reading niya dito is 37.1. Since kalalagay ko lang nito, so mamaya magbabago yung kanyang reading kapag medyo tumagal-tagal siya dito sa loob, no? So, ayan. Sa loob, naglagay tayo ng plastic. Ayan, na nag-i-indicate na pumapasok or nahahanginan, nare-reach ng hangin yung ilalim, no? So, ayan po yung ating incubator na 172 capacity unit, no? Ito po, may-ari nito is si Sir Alfred, si Sir Casisio TV. Ayan, meron siyang TikTok channel, no? Nagtuturo din siya doon, mga fighting cock yung kanya, no? So, yan, vlogger din si Sir, content creator, no? Ito na yung kanyang unit na 172 capacity. Ito po, no? So, Sir Casisio TV, follow nyo din yan, no? Mga ka-backyard. So, ayan yung kanyang unit, no? At, eto, papakita ko sa inyo yung buong kabuuan ng ating unit na natapos na. So, bago tayo matapos, mga ka-backyard, habang pinapakita ko ang kabuuang unit natin, sana nasagot ko yung parati ko nakikitang katanungan, no? About sa fan at sa tubig. No, pinakita ko sa inyo na kahit wala pa tayong fan, yung moisture na reading ng hygrometer natin is 99% dahil nga po sa moisture content ng kapaligiran natin, no? Ganon din po kapag once na may pintuan na to, kailangan na natin ng tubig sa loob para makapag-sustain ng moisture sa loob ng ating incubator. For orders and inquiries, mga ka-backyard, message nyo lamang po ako sa Facebook page natin, Ka-Backyard Official. Wala na po tayong ibang page maliban doon. Para mas madali po tayo na makapag-communicate sa isa't isa, no? So, yun lamang po sa ngayon, mga ka-backyard. Sana nasagot ko yung parati ko nakikitang tanong. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.